the rest of you. You're out here? No! Hindi madaling mag-share ng kwento, lalo na kung ikaw ay isang pribadong tao. Sa totoo lang ay hindi ko talaga sinishare ang buhay ko sa iba. Kahit pa sa sarili kong pamilya. Pero sa hindi malamang kadahilanan ay parang gusto kong magkwento tungkol sa life experiences ko sa Papa Dudut YouTube channel. Na-motivate ako sa mga kwentong tinatampok mo sa iyong radio version ng iyong programa at ganon din na mga kwento na fini-feature mo sa Papa Dudut YouTube channel. Papa Dudut, just call me shallow. I'm in late 30s at kasalukuyang associate manager ng isang traveling agency sa Mandaluyong. May asawa na ako at isang anak na may cerebral palsy. Pero hindi ako magkukwento tungkol sa buhay pamilya ko. Lalo na sa pagkakaroon ko ng anak na may sakit. Isesentro ko na lamang ang aking kwento a few years back, just before my marriage. Papa Dudut, involved sa sulat ko si Erim. Hindi naman siya magagalit kung ikikwento ko sa inyo ang aming naging love story. I met him at the bar nang ipakilala siya ng aking kapatid na si Dayan. Boyfriend si Erim ng kapatid ko pero nagkalabuan din silang dalawa at sa akin na ibaling ni Erim ang kanyang atensyon. Ngunit palagi ko siyang iniiwasan dahil ayaw kong maging bad shot sa aking kapatid. Shelo, may nagawa ba akong kasalanan sa iyo? Bakit ba parang ayaw mo akong makita? Tanong niya sa akin isang maulan na araw. Nakahalata na kasi siya na nilalayuan ko siya for some reason. Erim, wala kang ginawang kasalanan sa akin. Nahiya lang kasi ako. Kunwari sabi ko na lamang noon sa kanya. Gusto ko lang namang makipagkaibigan sa iyo. Malungkot niyang sabi sa akin. Kakaibiganin mo ko for what? Anong rason? Baka naman may iba ka pang motibo bukod dyan. Diretsa ko sa kanya. Samantala ay nagbuntong hininga naman si Erim bago nagpatuloy. Okay, fine. What if I tell you na gusto kong manligaw sa iyo? Ano naman ang nakita mo sa akin at gusto mo kong ligawan? Come on, marami nagsabi na kamukha ko raw si Betty La Fea. Hindi sa minamalit ko ang aking sarili pero alam kong hindi ako kagandahan. Isa akong nerd na may braces sa ngipin at wala sa radar ng mga lalaki dahil sa aking old-fashioned na pananamit. Wala akong pakialam kahit kamukha mo pa si Betty La Fea. Basta gusto kitang ligawan. Shelo, ikaw na ang perpekto para sa akin. At saka nanliligaw ako sa iyo kasi mahal kita. Pag-amin ni Erim sa akin. Hindi ako kumibo sa kanya dahil napapaisip ako noon kung dapat ko ba siyang paniwalaan o hindi, Papa Dudut. May gusto na ako sa iyo kahit na kami pa ni Dayan. Nung una, tinatanggi ko pa sa sarili ko ang totoo pero alam mo ba? Simula nung mag-break kami ng kapatid mo doon ko na na-realize kung ano ba talagang nararamdaman ko para sa iyo. Mahal kita, Shelo, maniwala ka. Pangungumbinsi pa sa akin ni Erim. Hindi ulit ako nakaimik dahil sobra akong speechless sa mga sinabi sa akin ni Erim. So nararamdaman mo kung gaano ako kasincere sa iyo? Dagdag pa niya. Kaso Erim, si Dayan, mahal ka pa rin ang kapatid ko. Ayaw ko na agawin ka sa kanya. Ayaw ko mag-away kaming dalawa ng dahil lang sa iyo. Ayaw kong masira ang relasyon naming magkapatid at parang lumalabas na panakipbutas lang ako since wala pang isang buwan simula nang maghiwalay kayo. Nasa na ang 3-month rule? Nag-aalala kong sabi sa kanya. Siguro kakahiwalay pa lang namin ni Dayan. Pero hindi ka pa nakibutas lang. Actually, I was hoping na maghihiwalay kami ni Dayan kasi ikaw ang mahal ko. Pag-amin pa ni Erim sa akin. So ako pala ang may kasalanan kaya kayo naghiwalay ng kapatid ko? Nakaramdam ako, Papa Dudut, ng kaunting guilt nang ma-realize ko yon. Hindi ko naman hinihingi sa iyo na sagutin mo agad ako. Kahit na maghintay pa ako sa iyo forever, gagawin ko.
Sagutin mo lang ako. Pakiusap niya sa akin bago ako nagpasyang ayain na siyang umuwi. Nag-volunteer naman siyang ihatid ako sa bahay namin at pumayag naman It's ako. like we're getting closer to getting Isa sa everyone mga at the gusto ko kay party. Erim ay ang pagiging gentleman niya. Kahit na sabihing may pagkamayabang siya, I always feel his chivalry kapag magkasama kaming dalawa. And I know na hindi lang siya pakitang tao dahil marami talagang nagsasabi na maginoo talaga ang lalaking yon. He came from a well-known family of politicians. Hindi naman siya super kagwapuhan pero meron siyang charm na wala sa mga sikat na artista ngayon. Also, Erim is one hot guy at na mga panahong yon ay maraming babae ang gustong makuha siya. Anyway, hindi nagtagal ang panliligaw ni Erim sa akin dahil sinagot ko rin naman siya kaagad. Okay namang boyfriend si Erim, naging masaya naman ako sa feeling niya. Yun nga lang ay hindi ako natahimik noon dahil merong isang lalaki na porsigidong manggulo sa relasyon namin ni Erim. At yon ay si Omer. Omer, anong ginagawa mo rito? Tanong ko sa kanya nang makita ko siyang nakatayo sa tapat ng bahay namin. I'll be right back. Kanina pa ako naghihintay dito sa labas ng bahay. Nagtago lang ako saglit nang dumating kayo ng boyfriend mo. May halong pagtatampong sabi niya sa akin. Hay nako Omer, totoo talaga ang kasabihan na jealousy could kill. Hulaan ko, siguro habang nandito si Erim kanina parang sinasaksak mo na siya sa mga tingin mo. Tatawa lamang ako nang sinabi ko yon sa kanya. Oo, tama ka. Nagsiselos ako, Shelo. Gusto kong patayin ng lalaking yon kanina. Grabe kayong maghalikan ng lalaking yon. Parang matatanggal na yung labi mo dun. Doon ko nakitang nagalit si Omer na isa sa mga kaibigan ko na may lihim na pagtingin sa akin. Teka, ano namang masama kung halikan niya ako? Boyfriend ko naman si Erim. Tanong ko sa kanya. Ako dapat ang kahalikan mo at hindi siya. Giit niya sa akin. Nagulat naman ako sa mga sinabi niya pero dinaan ko na lamang yon sa biro. Nagpatuloy si Omer sa pagsasalita. Huwag kang ang tumawa dyan. Ako dapat ang boyfriend mo at hindi ang lalaking yon. Shelo, hindi mo ba alam kung gaano kasakit sa akin na makitang may kahalikang ibang lalaki yung babaeng pinakamamahal ko? Isa sa karakteristics ni Omer ay diretsahan siya. Kapag may gusto siyang sabihin ay sinasabi niya kaagad. Kapag gusto niya ang isang babae ay sasabihin niya yon ng walang pag-aalinlangan. Tulad na lamang ngayon. Omer, please stop it. May boyfriend na ako. At ayaw ko nang masira pa ang relasyon ko sa kanya. Ang sabi ko sa kanya. Pero sa halip na magsalita ay bigla na lamang niya akong hinalikan. Nung una ay nakuha ko pang pumalag. Pero mahigpit ang pagkakahawak niya sa mga braso ko. Besides ay bumigay din ako ang kinalaunan sa hindi malamang kadahilanan para bang nagustuhan ko ang mga halik ni Omer. I'm sorry Omer pero mahal ko si Erim. Sabi ko na lamang sa kanya matapos ako makaramdam ng pag-uusig ng aking konsensya. Dahil itanggi ko man o hindi ay meron ding puwang si Omer sa aking puso. Kumbaga silang dalawa ang naghahati ng aking puso. Hindi ako naniniwala. Alam kong mas mahal mo ko. Wika ni Omer sa akin. Namutla ako dahil nahalata niya ang aking totoong nararamdaman. Please Omer, enough. Maayos sana ang buhay namin ni Erim kaso bigla kang pumasok sa eksena. May paninising sabi ko sa kanya. So parang sinisisi mo pa ako. Nasasaktang tanong niya sa akin. Huwag mo nang guluhin pa ang pag-iisip ko please. Demand ko sa kanya. Pagkatapos noon ay nagpa siya na akong umalis at iwanan siya. Papadudot kung i-describe si Omer in one word, I would say aggressive. Agresibo siya na agawin ako noon mula sa boyfriend ko. Omer is madly in love with me and he will do everything para lamang mapatunayan niya sa akin na he is worthy to be loved than Erim. Nagmula si Omer sa isang buena familia pero hindi siya katulad ni Erim na ultimate charmer. Hindi siya kagwapuhan pero hindi naman siya pangit.
Besides, marami ang nagsasabi na mas bagay siya sa akin kasi hindi naman ako sobrang kagandahan. Anyway, dahil sa pagiging aggressive ni Omer at sa pagmamahal niya sa akin ng walang kapalit ay unti-unting nabago ang nilalaman ng puso ko. May mga hinahanap ako kay Erim na hindi ko makita sa kanya and unfortunately ay nakita ko kay Omer yon. With that, I started to love Omer at natuto na akong mangaliwa sa boyfriend ko. Yes, naging two-timer ako, Papa Dudut. Namangka sa 2 ilog pero hindi rin nagtagal. At kinakailangan ko ding mamili at gumawa ng desisyon kung sino sa 2 ang mamahalin ko at ang pakakawalan ko. Hanggang isang araw inakala kong naliwanagan na ako sa aking totoong nararamdaman. Patawarin mo sana ako pero gusto ko na makipag-break sa'yo. Iyon ang sinabi ko noon kay Erim na halatang gulat na gulat sa mga sinabi ko. Ano? Shelo naman. Pero bakit? Anong nagawa kong kasalanan sa'yo? Shelo naman, please. Huwag mo naman sanang gawin sa akin to. Nanlulumong sagot sa akin ang aking boyfriend. Erim, sorry pero I just realized that our relationship isn't working. Pagtatapat ko pa sa kanya. Ano? Pagkatapos ng lahat? Pagkatapos kong ibigay sa iyo ang lahat tapos sasabihin mo lang na hindi nagwo-work ang relationship natin? That's ridiculous. Protesta niya. Si Omer ba? Siya ba ang dahilan? Kaya mo gusto makipag-break sa akin? Seryosong tanong niya sa akin. Hindi naman ako naka-imik dahil guilty rin naman ako. At ayaw ko nang madagdagan pa yung kirot na nararamdaman ni Erim ng mga sandaling yon. Nung isang buwan ay nakita ko kayo ni Omer na magkasama. Masayang masaya ka na kasama siya. Ang sweet ninyong ang dalawa eh. Nagselos ako nun, Shelo. Gusto ko kayong subin lalo na ang lalaking yon. Pero nang hinang loob ko. Hindi ko yun sinabi sa iyo kasi natatakot ako magkaroon ka ng dahilan para hiwalayan ako. Tiniis ko yun, Shelo. Tiniis ko yung sakit. Napakatanga ko nga kasi inayaan kitang lukohin ako. Nagbulag-bulagan na lang ako. Ginawa ko yun, Shelo, kasi ayaw kitang masaktan. Paglalahad ni Erim sa akin. Inusig naman ako ng aking konsensya. Pero kailangan kong panindigan ang aking desisyon. Hindi ko naman sinabi sa iyo na gawin mo yun sa akin. Ang hirap kasi sa iyo, masyado kang mabait. Yun ang ayaw ko sa iyo. Hindi kasi tayo bagay kasi gwapo ka, pangit ako. Mabait ka habang walang yan naman ako. Erim, naiintindihan mo ba? Hindi tayo bagay sa isa't isa. Ayaw ko sa ugali at itsura mo kasi nanliliit ako sa sarili ko. Nilalait ako ng mga tao kasi may boyfriend akong alangan sa akin. Si Omer, bagay kami. Pareho kasi kami. Kaya nga mas pinipili ko siya ngayon kesa sa'yo. Katwiran ko sa kanya. I'm sorry, Erim, but my decision is final. I want breakup. Yun ang huling sinabi ko sa kanya bago kami tuluyang nagkahiwalay. At mas pinili ko nga si Omer. Siyang pinili ko kasi yon ang sinasabi noon ng puso ko. Iniwan ko si Erim kahit na deep inside ay may puwang pa rin siya sa puso ko. I just hope that eventually ay makakalimutan ko rin si Erim. Oh my God. Pero hindi yon ang nangyari. Sinasabi kasi ng puso ko na si Erim ang mahal ko pero ang isipan ko ay sinasabing I should stay with Omer. Sinunod ko ang isipan ko pero hindi ko alam na ganun pala kasakit kapag sinunod mo ang utak mo. Dahil sa ginawa ko, Papa Dudut, yes, I admit I'm a fool. Isa akong tanga. Isang napakalaking tanga. Papadudot na kisama ko kay Omer ng mahigit 5 taon kahit na si Erim ang nilalaman ng puso ko. Mahal ko rin naman si Omer in all fairness. Pero iba yung nararamdaman ko para kay Erim. Kumbaga special yung sa ex-boyfriend ko. But I decided to make my real feelings private kasi ayaw kong makasakit ng damdamin ng iba.
Pilit ko na lamang minahal si Omer. At sa hinaba-haba ng relasyon namin, ay nagplano na kami para magpakasal. Papadudot, okay na sana ang lahat at tanggap ko na si Omer, ang mapapangasawa ko. Pero isang gabi sa isang party ay muling nagsalubong ang landas namin ni Erim. Siyempre nagkaroon kami ng awkwardness at talagang umiwas ako noon sa kanya. Nakalata sa amin ang ilang friends namin maski si Omer ay napansin yun. Pero pinanindigan ko yon. Basta lumayo ako kay Erim kahit pa maging issue yun. You look amazing tonight, Shelo. In all fairness, hindi na Betty La Fea ang peg mo ngayon. Biglang lapit at kausap sa akin ni Erim. Hindi na ako makaiwas dahil kasama ko noon ang ilang close friends ko. At ayaw ko ring maparatangang suplada. Time has changed, Erim. Ika nga. Malaki din ang pinagbago mo. Nasa na yung Erim na hunky daredevil? Medyo lumaki ka. Biro ni Omer sa kanya. Napansin kong medyo nawala ang saya ni Erim sa sinabing nyo ni Omer. Pero sumakay na lamang siya. Well, sagana kasi sa luxuries eh. Mayaman eh. Pagmamalaki pa ni Erim. By the way, ikakasal na pala kami ni Shelo this month. Masayang balita pa ni Omer sa ex-boyfriend ko. Really? That's nice. Congratulations. Pati sa amin ni Erim. But deep inside ay ramdam kong hindi siya masaya sa balitang yon. Invite ka namin sa kasal namin ha. And we hope magpapaunla ka sa imbitasyon namin. Dagdag pa ni Omer. Titignan ko, pero hindi ko may papangako. Yun lamang ang sagot ni Erim. Mamayang kaunti ay tinawag na ng isa kong kaibigan si Omer, kaya umalis muna siya saglit. Bala ko rin sanang lumayo na pero nakahalata si Erim at pinigilan niya ako. Kanina ko pang napapansin na iniiwasan mo ko. Diretso sa akin ang ex ko. Walang dahilan para iwasan ka. Kunwari tanggi ko sa kanya. At saka wala nang dahilan para mag-usap tayong dalawa. Sabi ko pa sa kanya. Bakit? Nakukonsensya ka pa rin ba hanggang ngayon? Dahil sa ginawa mong panluloko sa akin dati? Diretsa niya sa akin. Forget it, Erim. Matagal na yon. Protesta ko sa kanya. Ikaw ang hindi makalimot, Shelo. Actually, ako dapat ang umiiwas sa'yo. Ako dapat ang bitter kasi ako yung naloko. Pero hindi eh. I'm here talking to you in a casual way. Wika pa niya sa akin. Kung nakalimot ka na, then leave me alone. Bulong ko sa kanya. Ayaw ko kasing gumawa ng iskandalo. Hanggang ngayon pa rin ba isip bata ka pa rin? Hindi ka pa rin nagbago, Shelo. At tatawa at tila nangiinsultong sabi niya sa akin. Wait. I'll give you something. There you go. Business card? Anong gagawin ko dito? Sarkastikong tanong ko sa kanya habang tinitignan ko ang mga nakasulat doon. Itago mo yan. Don't hesitate to call me. Hihintayin ko ang tawag mo, Shelo. Sabi niya sa akin sabay talikod. Samantala, imbis na itapon ay ewan ko ba kung bakit tinago ko pa ang calling card na ibinigay niya sa akin. And 2 days after ng party na yon ay naisipan ko siyang kumustahin. Papadudot, that started our communication. Sinekreto ko syempre yon kay Omer. Anyway, halos araw-araw ay tinatawagan ako ni Erim para mangumusta. Mangulit at minsan ay para magpayo. He's more than a friend. At sa madalas naming pagkikita at pag-uusap ng palihim ay mas tumitindi ang pagmamahal ko sa kanya. Until one day ay nagising na lamang ako na si Erim na ang gusto kong makasama over Omer. At yun din ang naging meet siya para mangaliwa ulit ako. Pero papadudot na konsensya din ako kinalaunan. Naipit ako sa dalawang nag-uumpugang mga bato. Hindi ako makapag-decide kung itutuloy ko pa ba ang pagpapakasal kay Omer o iiwan na siya para sumama kay Erim. Yes, I'm in love with Erim pero hindi ko magawang hiwalayan si Omer dahil ayaw kong mapahiya. At may skandalo ang kanya-kanya naming pamilya.
tulad ng nangyari sa dati naming kaibigan na pinag-usapan ng lahat. Papa Dudut, it was confusing that time at hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Kaya isang araw, exactly 1 month na lang at ikakasal ka na kay Omer. Malungkot na wika sa akin ni Erim habang kausap ko siya noon sa phone. Yun nga tipid kong sagot. Aaminin kong nagkaroon ako ng second thought kung dapat ko pa bang ituloy ang pagpapakasal ko kay Omer. Hindi ka ba masaya? Panunubok pa sa akin ni Erim. Parang hindi pa ako handa. Tipid kong sagot sa ex-boyfriend ko. Kung ganun huwag ka magpakasal. Shelo. Kaya ka ba hindi handa kasi naguguluhan ka kung mahal mo ba talaga si Omer? Muling panunubok niya sa akin. Erim, paano kung sabihin ko sa iyo na mahal pa rin kita? Anong magiging reaksyon mo? Ako naman ang nagtanong sa kanya, revealing my true feelings for him. I really knew it. Halata sa boses ni Erim na hindi na siya nagulat sa ipinagtapat ko. Sa totoo lang, naguguluhan na ako sa mga nararamdaman ko. Actually, for 5 years, hindi naman kita nakalimutan. Yes, my mind tells me that I should love Omer. But my heart tells me that I should love you instead of him. Hindi ko alam kung sino ang susundin ko. My heart or my mind? Tanong ko sa kanya. Siyempre, sundin mo ang puso mo. Payo niya sa akin. Huminga naman ako ng malalim bago nagsalita, Papa Dudut. Alam kong mali itong nararamdaman ko, Erim, kasi ikakasal na ako for 1 month from now. Pero kasi hindi ko makontrol ang sarili ko na mahalin ka. What should I do? Mahalin mo ako, Shelo. Just love me. Diretsang sagot niya sa akin. Ginawa mong komplikado ang buhay ko, Erim. Naguguluhan kong sabi sa kanya. Hindi magiging komplikado ang buhay mo kung hindi mo lang ako niloko dati. Aniya. Well, tama naman siya. Pinagsisisihan ko na yun, Erim. Naiiyak kong wika sa kanya. Itutuloy mo pa ba ang pagpapakasal kay Omer? Seryosong tanong ni Erim sa akin. That time ay hindi ko talaga alam ang isasagot ko sa kanya. Hindi ko alam, Erim. Hindi ko alam. Magkita tayo sa linggo. Tutulungan kitang makapagdesisyon. Suhestyon niya sa akin. Agad naman akong pumayag. Papa Dudut, hindi na ako halos makatulog pagkatapos noon. I also rejected all the calls coming from Omer para makapag-isip-isip ako. Pero labis akong naguluhan. My heart tells me that I should go with Erim. But my mind is telling me that I should stay with Omer and marry him. Sinasabi din ng utak ko na piliin ko si Omer dahil kapag iniwan ko siya, mag-iwan ako ng kahihiyan sa lahat. At kamumuhian ako ng lahat. Lalo na ang pamilya ko na nakasalalay ang reputasyon. Kaya Papa Dudut, isang desisyon na ang aking ginawa. Erim, I'm sorry. Nakapag-desisyon na ako. Malungkot na sabi ko sa kanya. At yun ay ang sumama kay Omer at ituloy ang kasal ninyo, tama ba ako? Tumango lamang ako bilang sagot sa kanyang katanungan. Shelo, hindi na ba talaga magbabago ang isip mo? He tried to seduce me pero desidido na talaga ako. Kahit pa deep inside ay ramdam kong labag yon sa kalooban ko. Si Omer ang mahal ko, insist ko sa kanya. Hindi ako naniniwala. Nararamdaman kong ako ang mahal mo at hindi siya. Shelo, please. Huwag mong piliin ang isang tao na alam mong sa sarili mo na hindi mo pa mahal. Mali ka ng desisyon. At kapag tinuloy mo yan, ikaw din ang kawawa. Mag-isip ka nga, Shelo. Sabi niya sa akin habang hindi niya maitago ang frustration. Oo, mahal kita pero ginagawa ko lang ang tama, ang sabi ko. Agad siyang nagprotesta sa mga sinabi ko. Nasaan ang tama dun, Shelo? Mali yung ginagawa mo. Pinapalala mo lang ang sitwasyon. Sige, pakasalan mo si Omer, but what if dumating ang araw na ma-realize mo na hindi siyang gusto mong makasama? It's already too late to back out.
Yung gagawin mong desisyon na pagpapakasal kay Omer habang buhay mong pagsisisihan yan. I forgot to do that. So why sacrifice yourself? Hanggat hindi pa huli ang lahat, Shelo, itama mo na ang alam mong mali. Fucking nails. Gulong-gulo noon ang isipan ko, Papa Dudut. Siguro nga'y mahal kita pero mahal ko rin si Omer. At siya ang gusto kong pakasalan. How am I gonna do Kapag asawa ko na siya, I'm sure makakalimutan na rin kita. Matagal ko nang pinag-isipan to. Ngayon kung dumating ang araw na pagsisihan ko tong ginawa kong desisyon, so be it. Basta ang alam ko ngayon, si Omer ang gusto kong pakasalan at hindi ikaw. Yon ang sabi ko kay Erim. Then go ahead. Pakasalan mo si Omer. Sana lang talaga hindi maging miserable ang buhay mo sa gagawin mong yan. Sana huwag kang lumabas na tanga. Tila may pananakot na wika ni Erim sa akin. Buhay ko to, Erim. Lumabas man akong tanga, sa huli kagustuhan ko na yon. Wika ko na lamang. Samantala'y nagbuntong hininga na lamang si Erim. Shelo, thank you for everything ha. Thank you for being part of my life. Salamat sa pagmamahal, sama ng loob, frustration, galit at kawalan ng pag-asa na ibinigay mo sa akin. Hindi kita makakalimutan. Bye and see you soon. Yon ang makahulugang huling pangungusap na binitawan ni Erim sa akin. And yes, Papa Dudut, mas pinili ko nga si Omer. Nagpakasal kami at nagkaroon nga kami ng isang anak na may cerebral palsy. Fucker. But I'm not happy with my marriage. Hanggang ngayon ay may regrets pa rin ako sa naging desisyon ko. I still love Erim until now. Oo, aaminin kong mali ako ng ginawa at walang ibang sisisihin sa nangyayari sa akin kundi ang sarili ko din. Papadudot sa ngayon ay hindi ko pa rin alam kung paano ako makakatakas sa buhay na pinili ko. Thank you. Bahala na siguro ang tadhana sa akin. Papadudot, hindi ako natatakot na sabihin sa madla ang istorya ng buhay ko. Maski ang asawa kong si Omer ay alam na ito. Actually, we're already separated pero paminsan-minsan ay nagkikita pa rin kami for the sake of our child. This is the story I want to share with you. Kung may moral lesson man po ito, kayo na lang ang magbigay kasi on process pa rin ang paghahanap ko ng moral lesson sa nangyari sa buhay ko. Sana'y mapili nyo itong i-upload sa Papa Dudut YouTube channel. Sa Papa Dudut Stories. Muli maraming salamat, God bless and more power. Lubos na gumagalang, Shelo. Look at this. Ang pagpapakasal ay para lamang sa magsing-irog na siguradong nagmamahalan. Ibig sabihin, magpapakasal ka lamang sa tao kung sigurado kayo sa inyong mga nararamdaman. Alam mo na nga sa sarili mo na si Erim ang mahal mo pero bakit nagpakasal ka pa rin kay Omer? Tingnan mo ang nangyari sa iyo, nauwi rin kayo sa hiwalayan at nagkaroon pa kayo ng emotional damage ni Omer dala ng inyong failed marriage. How was your stream? Hindi naman sa sinisisi ka namin, Shelo. Pero sana'y hindi mo na lamang itinuloy ang pagpapakasal kay Omer. Tingnan mo ang nangyari sa iyo, nabubuhay ka ngayon sa what ifs at panghihinayang. That's odd. Malungkot ang iyong buhay ngayon dahil sa maling desisyong ginawa mo. Kung pinag-isipan mo lang yan ang mabuti, at kung sinunod mo ang iyong puso bago pa ang nakadakdang kasal mo, edi sana'y masaya ka ngayon sa iyong buhay. Pero ganoon talaga. Lahat naman tayo ay nagkakamali minsan sa ating mga desisyon sa buhay. Huwag kang mag-worry, Shelo, dahil meron niyang solusyon sa problema mo. At kung talagang kayo ang nakatakda ni Erim para sa isa't isa, gagawa ng way si Destiny para maging kayo ulit. Basta sa ngayon, asikasuhin mo muna ang iyong sarili at ang iyong anak. Muli maraming salamat sa iyo, Shelo, sa pag-share ng iyong kwento sa Papa Dudut Stories. Hanapin po ang Kaistorya Horror YouTube channel para sa nakakatakot na kwento na ina-upload natin araw-araw at ganoon din ang Gianna Vlogs. Yan po ang aming weekly family vlogs. Sana po ay makapag-subscribe kayo. Walang pinipiling kasarian, edad, estado ng pamumuhay ang pag-ibig. Malakas ka man o mahina, may kapansanan ka man o wala. Maging sino ka man ay wala tayong takas kapag pinana na ni Cupido ang ating mga puso. Isang magandang hapon po sa inyo.
Papa Dudut at sa bumubuo ng napakaganda at numero 1 ninyong programa sa radyo at maging sa online. Ako po si Meth, may asawa at isang negosyante at may bahay. Madalas akong makinig sa programa ninyo at nasusubaybayan ko rin ang mga exclusive uploads ninyo sa inyong YouTube channel. Aaminin ko na sobra talaga akong na-inspired na sumulat dahil sa mga kwento ng totoong buhay na tinatampok ninyo. Nakapupulutan talaga ng aral. Papa Dudut, sisimulan ko na lamang ang kwento ko noong makilala ko si Rowald. Isang lalaking kasing edad ko, pero may espesyal na pangangailangan. Normal naman siya kung titignan ang kanyang itsura, ngunit mahina ang kanyang memorization at learning capabilities. Pero kahit na ganoon ay naging magkaibigan pa rin kami dahil kahit na bata, ang pag-iisip ni Rowald ay marunong siyang makisalumuha sa mga normal na tao. Sa kabilang banda, anak si Rowald ng pinsan ng bayaw ng aking ina at ang mga magulang namin ni Rowald ay matalik ding magkaibigan. Papa Dudut, mabait si Rowald kaya hindi katakatakang naging close friends kami. Pero ang hindi ko alam, mas lalalim pa doon ang nararamdaman ni Rowald para sa akin. Meth, mahal kita sa totoo lang. Matagal ko nang gustong sabihin sa iyo na mahal kita kaso nahihiya ako at saka mas pinapahalagahan mo si Ildefonso kaysa sa akin. Pero kahit na ilang beses ko itong pilit na itago hindi ko talaga kaya. Pagtatapat sa akin ni Rowald isang araw. Sa totoo lang ay nagulat ako noon. Hindi ko alam kung ano ang aking sasabihin. That time kasi ay meron na akong lalaking iniibig, si Ildefonso. Mabait, maalaga, understanding at loyal ang aking boyfriend na siyang nagustuhan ko sa kanya. Para sa akin, si Ildefonso na ang lalaking the one at gusto kong makasama habang buhay. Kaya hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Rowald ang totoo nang hindi siya nasasaktan. Sorry Rowald, hindi kita kayang mahalin. Halos pabulong kong pagtatapat sa aking kaibigan. Pero narinig yon ni Rowald at para siyang maiiyak. Alam kong nasaktan siya sa ginawa kong pag-amin. Muli akong nagsalita. Kaibigan lang talaga ang turing ko sa iyo. At saka may iba na akong mahal, si Ildefonso. Bakit siya? Bakit hindi ako? Mangiyak-iyak na tanong sa akin ni Rowald. Huwag ka na sanang magalit sa akin pero nagpapakatotoo lang ako. Hindi talaga kita kayang mahalin. Pag-amin ko sa kanya. Oo, alam kong masakit yung marinig pero kailangang malaman niya ang totoo. Ayoko kasing umasa pa siya sa akin. Bakit, Meth? Kumo ba ganito ako? Kumo ba abnormal ako? Tumingin ako kay Rowald at hinawakan ng pareho niyang kamay. Rowald, hindi pa naman huli ang lahat para sa iyo. Makakakita ka pa rin ng babaeng magmamahal sa iyo ng tunay. Sayang lang at hindi ako yun, ang sabi ko. Napansin siguro niya na wala na talagang magagawa para mahalin ko siya. Nang higit pa sa isang kaibigan kaya nag-decide na lamang siyang magparaya. Sige Meth, magpaparaya ako. Kahit na masakit sa akin ay pipilitin kong maging masaya para sa iyo. Pero alam mo Meth, hindi ko pa rin isusuko ang pagmamahal ko sa iyo kahit na iba na ang lalaki nagmamay-ari sa puso mo. Sabi niya sa akin. Aaminin ko na sa puntong yon ay parang inuusig ako ng aking konsensya. Pwede pa naman tayong maging magkaibigan, hindi ba? Ipagpatuloy natin yon. Sinubukan ko pa rin i-comfort ang aking special friend. Ano pa bang magagawa ko? Hanggang doon lang naman ang kaya mong ibigay. Kaya kahit masakit sa akin ay tatanggapin kong hanggang magkaibigan lang tayo. Kung saan ka maligaya, pipiliin kong maging maligaya para sa iyo. Kahit nakapalit nito magdusa pa ako habang buhay. Ang sabi ni Rowald. Huwag mong isipin yan.
Hindi ka magdurusa kasi hindi pa naman huli ang lahat. Kahit na ganyan ka, kahit na may kapansanan ka may mabuti ka namang kalooban. Ang sabi ko naman, dapat ko na talagang tanggapin na hindi para sa akin ang magmahal. Sana maging masaya, sana kayo ni Ildefonso. Angad ko ang kaligayahan ninyong dalawa. Yun ang mga huling sinabi sa akin ni Romuald bago siya bumalik sa kanyang bahay. Papadudot binasted ko si Romuald, hindi dahil sa kapansanan niya kundi dahil sa wala talaga akong ibang nararamdaman noon para sa kanya. Maliban na lang sa pagiging kaibigan. Ang totoo niyan ay parang kapatid na nga ang turing ko sa kanya. Sa kabilang banda, alam ko na masakit yon para sa kaibigan ko na makitang masaya ako sa piling ng ibang lalaki. Alam ko na nagdurugo ang puso ni Romuald dahil doon. Pero wala akong magawa kasi nagpapakatotoo lamang ako. Pero bilang kaibigan ay hindi ko pa rin pinabayaan si Romuald at sa halip ay pinagpatuloy pa rin namin ang aming nasimulang samahan. Papadudot lumipas ang ilang buwan ay masasabi ko namang naging masaya ako sa pagmamahal sa akin ni Ildefonso. At dahil sa almost perfect na nga ang relasyon namin, ay naging kampante na ako at inakalang wala ng katapusan ang kasiyahang yon. Pero nagkamali ako papadudot dahil lumipas pa ang mga araw ay unti-unting nanlamig sa akin sa Ildefonso. Hanggang sa isang araw ay natuklasan ko na lamang na nangangaliwa siya sa akin. Dahil doon ay hindi na ako nagdalawang isip pa na makipaghiwalay sa boyfriend ko. Sobrang devastated ako noon ngunit sa oras ng aking pigati ay si Romuald ang naging karakaramay ko. Romuald, hiwalay na kami ni Ildefonso. Pagtatapat ko. Nakakalungkot naman ang sabi niya sa akin. Nakikisimpatya siya sa aking masalimuot na karanasan sa pag-ibig. Minahal ko naman siya. Naging tapat naman ako sa kanya. Hindi naman siguro nagkulang ang pagmamahal ko kaso'y nalaman lamang ko na may iba pala siyang girlfriend bukod sa akin. Pinagmukha niya akong tanga. Pagkakwento ko pa kay Romuald. Huwag ka nang umiyak. Hindi mo dapat iniiyakan ang ganong klaseng lalaki. Meth, kaya mo yan. Kalimutan mo na si Ildefonso at isipin mo na lang na hindi siya ang nararapat na lalaki na mahalin mo. Pag-aalo niya sa akin. Isa sa hinahangaan ko kay Romuald, kahit na sabihing may kakulangan siya sa aspetong psikolohikal, ay matino siyang kausap. At damang-dama ko talaga na karamay ko siya. Sa totoo lang ay mas gusto ko pa siyang kasama kaysa mga normal na tao. Huwag ka nang umiyak, sige, tutulungan kita makapag-move on. Basta palagi mong tatandaan na narito lang ako palagi sa tabi mo. Handang tumulong sa iyo anumang oras. Kaibigan kita. Napatingin ako kay Romuald sa mga sinabi niyang yon. Naiyak ako dahil kahit na may kapansanan siya, ay ginagawa pa rin niya ang lahat para mawala ang sakit na nararamdaman ko sa dibdib. Papadudot. Bagamat nandyan palagi si Romuald sa akin tabi, ngunit hindi ko pa rin magawang kalimutan si Ildefonso. Oo, kahit na niloloko niya ako, ay may pagmamahal pa rin akong nararamdaman sa kanya. Nami-miss ko pa rin ang mga happy memories namin at palihim na umaasa na sana'y magbago na si Ildefonso at gumawa ng paraan ng tadhana para magkabalikan kami. Hanggang sa isang araw, isang tawag ang na-receive ko mula kay Ildefonso. Hello, Ildefonso? Panimula ko habang narinig ang paghinga ng aking ex-boyfriend. Alam kong nahihiya siyang magsalita kaya ako na lamang ang nagpatuloy. Bakit ka ba tumatawag ha? Anong kailangan mo? Meth, kaya ako tumatawag sa'yo para humingi ng sorry. Narinig kong sabi ni Ildefonso sa kabilang linya. Oo, inaamin ko nagkamali ako at nagsisisi na ako doon. Hindi ko dapat sinaktan ang babaeng mahal ko. Pagpapatuloy pa niya. Kung ganon, hindi na si Kate ang mahal mo. Sabi ko habang tinutukoy ang babaeng isanabay niya sa akin.
Oo, kaya eto ako tumawag sa'yo para sabihing mahal na mahal kita. Please, Meth, patawarin mo na ako at muli mo akong tanggapin sa buhay mo bilang boyfriend. Pagmamakaawa ni Ildefonso sa akin. Sige, Ildefonso, pag-iisipan ko, ang sabi ko sa kanya. Pagkatapos ay naputol na ang tawag. Oo, gusto ko makipagbalikan kay Ildefonso pero ayokong magpadalos-dalos ng desisyon. Gusto kong pag-isipang mabuti kung tama ba ang aking gagawin o kung totoo bang nagbago na si Ildefonso. Kapag nasiguro ko na ayos na ang lahat, saka lamang ako babalik sa kanya. Pero hindi natuloy ang pagbabalikan namin dahil bigla na lamang umalis si Ildefonso papunta ng Dubai para doon na magtrabaho. Kaya nawala na ako ng pag-asa na magkakaroon kami ng second chance. At sa halip ay finokus ko na lamang ang aking atensyon sa trabaho. At syempre sa aking special friend na si Roald. Sa kabilang banda lumipas pa ang isang taon ay dumating ang isang pagsubok sa buhay ni Roald. Nagkasakit siya ng cancer at nang malaman ko yon ay sobra talaga akong nalungkot. Bilang best friend ay isa ako sa mga nagbantay at nag-alaga kay Roald. Isa rin ako sa mga taimtim na nagdarasal sa Diyos na sana'y gumaling na ang best friend ko sa sakit niya. At mukhang dininig noon ng Panginoon ang mga dasal ko dahil lumalakas si Roald at sinisikap niya talagang lumaban para sa kanyang buhay. Ngunit isang araw nang dumalaw ako sa ospital kung saan nakakonfine si Roald ay kinausap ako ng nanay ni Roald na si Aling Nene. Nakausap ko kasi yung doktor ni Roald. Ang sabi malala na raw yung cancer niya. Sabi pa nila baka 3 o hanggang 6 na buwan na lang ang itatagal ng buhay ng anak ko. Pagkukwento sa akin ng nanay ni Roald. Nanlumo ako pagkarinig ko sa masamang balitang yon at napatingin ako kay Roald na natutulog sa kanyang kama ng mga oras na yon. Naiyak ako kasi hindi ko ma-imagine na ilang buwan na lamang pala ang itatagal ng aking special friend. Meth, ayaw ko mamatay ang anak ko. Siya na lang ang kaisa-isang natitira sa akin. Ayaw kong pati siya ay mawala pa. Meth, hindi ko kayang mawala sa akin ang anak ko. Ikamamatay ko yun. Ang sabi pa sa akin ni Aling Nene habang humahagulhol. Agad ko namang kinomfort ang nanay ni Roald. Aling Nene, magpakatatag po kayo. Huwag po kayong sumuko. Hindi po pababayaan ng Diyos ang anak ninyo. At saka Aling Nene, matapang si Roald. Alam ko pong lumalaban po siya sa buhay niya. Hindi siya ang tipo ng tao na madaling sumuko. Aling Nene, gagaling ang anak ninyo, maniwala po kayo. Tumingin sa akin ang luhaang mga mata ni Aling Nene. Alam mo, Meth, isa ka sa dahilan kung bakit lumalaban sa sakit niya si Roald. Sabi niya, may hihilingin sana ako sa iyo kung po pwede. Pakiusap pa niya sa akin. Ano po bang may tutulong ko? Tanong ko sa kanya. Mahal na mahal ka ng anak ko ng higit pa sa kaibigan. Ikaw ang dahilan kaya pinipilit niyang mabuhay. At bilang ina niya ay handa ko namang gawin ang lahat para mabuhay lang ang anak ko ng masaya. Ang sabi ni Aling Nene bago huminga ng malalim. Meth, papakiusapan sana kita. Alam kong malabong mahalin mo ang isang tulad niya na hindi normal ang pag-iisip pero hihilingin ko sana sa iyo na subukan mong mahalin ang anak ko. Kahit na magpanggap ka lang, iayos lang. Meth, pakiusap. Ipakita mo sa kanya na mahal mo siya para lumakas ang loob ni Roald. Papadudot labis akong naawa sa nanay ni Roald. Pero mukhang imposible ang gusto niyang hilingin sa akin. Oo, mahal ko si Roald pero bilang kaibigan lamang. At kahit na palabas lang ang gagawin ko ay ayoko pa rin. Dahil hindi ko maatim na paglaruan ng feelings ng aking special friend. Aling Nene, parang mahirap po yatang gawin yung pinapagawa ninyo. Ayoko pong paasahin si Roald. Opo, gusto kong humaba pa ang buhay niya. Pero ayoko pong paglaruan ng kanyang nararamdaman. Pagtatapat ko sa nanay ni Roald.
Pagkatapos noon ay nag-isip-isip pa rin ako. Baka naman may posibilidad na mahalin ko si Rowald bilang kasintahan. Naisip ko na baka tama si Aling Nene, baka lalong magpursige si Rowald na lumaban para sa kanyang buhay. Papadudot si Rowald na lang ang kaysa isang taong pinagkakatiwalaan ko at alam kong nagmamahal sa akin ng tapat. Kapag nawala siya ay parang mawawala na rin ang pag-asa ko sa mundo. Kaya makalipas ang ilang araw, ng pagninilay-nilay ay isang desisyon ang ginawa ko. Meth, buti at dumating ka. Alam mo ba, kanina pa kitang hinihintay. Akala ko'y hindi ka na darating. Masayang bati ni Rowald sa akin. Alatang na-miss niya ako ng sobra dahil 2 araw din akong hindi nakadalaw sa kanya noon. Pwede ba naman yun? Siyempre hindi. Alam mo naman Rowald na palagi tang nami-miss eh. Kaya asahan mo na darating ako para samahan ka. Siya nga pala may mga dala akong pagkain para sa iyo. Sabi ko sabay abot ng plastic na naglalaman ng mga sariwang prutas. Rowald, magpagaling ka ha. Lumaban ka. Huwag kang susuko. Isipin mo na ginagawa mo ito para sa akin. Naiiyak kong sabi sa aking kaibigan. Bagamat that moment, ang focus ng kanyang atensyon ay sa dala kong pasalubong sa kanya. Huwag mo kong iiwan ha. Mangako ka sa akin. Kasi hindi ko kakayanin kapag nawala ka sa akin. Pagpapatuloy ko. Sa pagkakataong yon ay bumaling na si Rowald sa akin. Pangako, hindi kita iiwan. Sincero niyang sabi sa akin. Talaga? Oo, Meth. Ayoko kasing makitang nasasaktan ang mahal ko. Sagot niya sa akin. Kahit nasasaktan akong makita si Rowald sa ganong kalagayan ay pinilit ko pa rin ngumiti para hindi panghinaan ng loob ang aking special friend. May sasabihin ako sa iyo ha, pero huwag ka sanang magugulat. Parang batang na-excite si Rowald sa sinabi ko. Ano yun? Tanong niya sa akin. Rowald, mahal kita. Mahal kita ng higit pa sa isang kaibigan. Kaya kung sakaling mawala ka, sobra akong masasaktan. Sagot ko. Halatang nagulat din si Rowald sa narinig niya mula sa akin. Talaga mahal mo ako? Tanong niya sa akin. Gusto niyang makasigurado sa mga narinig. Oo, Rowald, mahal na mahal kita ng higit pa sa isang kaibigan. Maniwala ka sa akin. Pagkagaranti ako sa kanya. Napangiti si Rowald at halos maiyak sa tuwa, papadudod. Salamat at minahal mo na rin ako. Alam mo ba, matagal ko nang hinihiling to sa Diyos. Sa wakas ay natupad na rin yung hiling ko. Mahal na mahal din kita, Meth. Pangako at mamahalin kita hanggat nabubuhay ako. Papadudot habang lumalaban si Rowald sa sakit niyang cancer ay pinagpatuloy ko lamang ang pagpapanggap na mahal ko siya ng higit pa sa kaibigan. Pero ang hindi ko inaasahan sa ilang buwan naming magkasama bilang mag-boyfriend-girlfriend ay hindi ko akalain na mahuhulog din ang loob ko sa kanya. Hindi naman kasi mahirap mahalin si Rowald. Kahit na meron siyang kapansanan sa pag-iisip ay mabait siya at may mabuting kalooban. Kaya sa pagdaan ng panahon ay natutunan ko ring mahalin si Rowald ng higit pa sa kaibigan. Samantala isang araw ay nabalitaan ko mula sa isang kaibigan na nasibak at napauwi daw si Ildefonso mula Dubai dahil nasangkot daw ito sa isang away. Hindi nagtagal ay muling nag-text at tumawag sa akin ang aking ex. At sinabi niya sa akin ang kanyang intensyon na ligawan ako. Ngunit ipinagtapat ko kay Ildefonso na may boyfriend na ako. Nang malaman niyang si Rowald pala ang tinutukoy ko na boyfriend, ay labis ang kanyang pagtutol. Pero papadudot, buo na ang desisyon ko noon na ilaan lamang kay Rowald ang aking puso't atensyon. Ngunit ilang linggo ang lumipas. Muling nagsalubong ang landas namin ni Ildefonso. At doon ay muli siyang nangulit at nakipagbalikan sa akin. Tulad na lamang isang araw kung saan isang pangyayari ang hindi ko inaasahang magaganap.
Meth? Tawag ni Ildefonso sa akin sabay hawak Move. sa aking braso para pigilan akong umalis. Tigilan mo na nga ako. Ilang beses ko nang sasabihin sa'yo. 10, 20, ano? Guys up. Nairot akong reklamo sa aking ex. Hindi ako titigil hanggat hindi ka bumabalik sa akin, ang sabi ni Ildefonso sa akin. Oops. Pero kung dati papadudot ay hinahangad kong magkabalikan kami ni Ildefonso, this time ay hindi na dahil may iba na akong mahal. Oh come on Ildefonso, 1 taon nang lumipas simula nang mag-break tayo. Hindi ka pa rin ba nakaka-get over doon? At saka may iba na akong mahal. Sino, yung abnoy na si Roald? Yeah. What did you find, Pangiinsulto ng Badger? ex ko sa lalaking mahal ko. Huwag kang magsalita ng ganyan kay Roald. Bakit, Ildefonso? Anong masama kung mahalin ko siya? Wala. Besides na ganon si Roald, sensitive siya sa mga nararamdaman ko. Kahit kailan ay hindi siya nanakit at nanloko ng kapwa hindi tulad mo. Pagtatanggol ko kay Roald. Tama na ang kalokohang ito, Meth. Bulalas ni Ildefonso sa akin. Hindi yon kalokohan, Ildefonso. Nagmamatigas kong sabi. Pasensya ka na Ildefonso pero tapos na talaga ang kahibangan ko sa iyo. Dagdag ko sabay talikod at lumakad palayo sa ex ko. Papadudot akala ko ay doon na magtatapos ang panggugulo ni Ildefonso sa akin. Nagkakamali ako dahil hindi ako tinigilan ng ex ko na hindi pa rin makaget over sa aming nakaraan. Ginawa niyang lahat ng klase ng panggugulo at pagbabanta pero hindi yon umubra sa akin. Hanggang isang gabi, isang pangyayari ang hindi ko inaasahang magaganap. Masayang magkasama kami ni Roald habang nakatambay sa tapat ng kariton na nagtitinda ng fishball nang biglang lumapit sa amin si Ildefonso na halatang nakainom ng marami. Meth, tawag sa akin ni Ildefonso. Kasama mo palang abnoy na yan? Wala kaming panahon sa mga pandar mo. Naiirat akong sabi at hinila ko na si Roald para sumama sa akin na umalis. Pero pinigilan kami ni Ildefonso. Ibang klase ka rin, no? Pinagpalit mo ko sa isang katulad niya. Pangiinsulto pa niya sa amin ni Roald. Ildefonso, wala ka nang aasahan pa sa akin. Stop this madness, sigaw ni Ildefonso, halatang epekto ng kanyang kalasingan. Alam kong hindi mo mahal ang abnoy na yan. I know you're doing this para saktan lang ang kalooban ko. Alam mo, sinasayang mo lang ang oras namin ni Roald. Galit na rin ako ng mga oras na yon. Huwag mo akong tatalikuran. Galit na sabi ni Ildefonso habang hawak ng mahigpit ng aking braso. Siyempre nasaktan ako kaya ginawa ko ang lahat para makawala sa pagkakahawak niya sa akin. Ano ba, bitawan mo nga ako? Ildefonso, ano ba? Palag ko. Sa pagkakataong ito ay nagsalita na si Roald. Nakita ko sa mga mata ng boyfriend ko ang galit sa ginagawa ni Ildefonso sa akin. Bitawan mo nga kasi si Meth, utos niya sa ex ko. At sino ka naman para pigilan ako, ha? Uy, wala kang laban sa akin, Roald. Isa ka lamang hamak na abnoy. Ano, lalaban ka na ba sa akin? Nagbabantang wika ni Ildefonso at inambaan na niya ng suntok ang aking boyfriend. Hindi nagpasindak si Roald kay Ildefonso. Sabi nga bitawan mo na siya eh. Utos niya sa ex ko sabay hablot sa brasong nakahawak sa akin. Aba, lumalabang ka na ha? Gusto mong masaktan? Pwes pagbibigyan kita. Wika ni Ildefonso sabay nagpakawala ito ng suntok sa boyfriend ko. Nagpanik ako at napasigaw. Ginawa ko naman ang lahat para pigilan si Ildefonso pero binugbog pa rin niya ang boyfriend ko. Samantala'y lumaban na rin si Roald at gumanti ng mga suntok kay Ildefonso. At kahit nadihado ay ginawa pa rin niya ang lahat para ipagtanggol ako. Uli ako napasigaw nang makita kong duguan na ang mukha ni Roald. Inarang ko na ang aking katawan at natanggap ko ang ilang masasakit na bigwas ni Ildefonso. Buti na lamang at tumawag ng mga tanod yung tindero ng fishball at agad silang rumescue sa amin. Pero habang dinadala si Ildefonso ng mga tanod sa kanilang barangay mobile, ay nagpahabol pa ito ng insulto sa aming dalawa ni Roald. Meth, nakakasuka ka. Pumatol ka sa isang abnoy.
Magsama kayong dalawa. Mas mabuti nang pumatol ako sa Abnoy kesa sa katulad mong walang puso. Wala akong mararating kapag ikaw ang minahal ko. Ganti ko naman kay Ildefonso. Papadudot kinalimutan at tinanggal ko na ng tuluyan sa aking sistema si Ildefonso. At pagkatapos namin siyang sampahan ng kaso ni Romuald ay hindi na siya nagparamdam pa sa amin. Samantala isang gabi ay muli kong dinalaw si Romuald sa ospital dahil nabalitaan ko mula kay Aling Nene na muli na naman itong nanghina. Pagdating ko doon ay nadatnang kong nakaupo sa wheelchair si Romuald nakatalikod sa pinto. Kaya dahan-dahan akong lumapit. Hindi naman niya ako napansin dahil nasa picture puzzle ang kanyang atensyon. Romuald, ayos na ba ang pakiramdam mo? Oo naman. Nakakatayo at nakakalakad pa ako ng mag-isa kaya ayos pa ako. Sagot niya sa akin. Habang nakapukaw pa rin sa kanyang sinosolve na picture puzzle. Napangiti na lamang ako. Maiksi kasi ang kanyang attention span kaya hindi ko na lamang siya inistorbo dahil ayaw kong masayang ang ginagawa niya. Pero nung palis na ako ay bigla ulit siyang nagsalita. Meth, masaya ako ngayon. Alam mo ba kung bakit? Tanong niya sa akin habang nakatutok pa rin sa kanyang ginagawa. Kasi magkasama tayong dalawa? Sagot ko. Oo. Ikaw ba, masaya ka rin ba? Tanong ulit niya sa akin. Siyempre, masaya din ako. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya kapag kasama kita. Nakangiting sagot ko habang pinagmamasdan na unti-unting nasosolve ni Romuald ang picture puzzle. Mahal mo ba talaga ako? Hindi ka ba napipilitan lang? Sa pagkakataong ito ay bumaling na sa akin si Romuald. Seryoso at malungkot ang kanyang mga mata. Romuald, hindi ako napipilitan lang. Talagang mahal kita. Muling bumaling si Romuald sa picture puzzle. Parang walang narinig. Tapos ay matagal naghari ang katahimikan sa aming dalawa bago muli siyang nagsalita. Alam ko na ang totoo, Meth. Pinagtapat sa akin ni Mama ang totoo. Na pinakiusapan ka lang niya na magpanggap na mahalin ako. Pagtatapat ni Romuald sa akin, wala na yata siyang balak na lumingon at tumingin sa akin. Nakaramdam naman ako ng kaunting guilt. Oo, pinakiusapan nga ako ng mama mo na magpanggap na in love ako sa'yo. Pero Romuald, alam mo ba? Umayag ako sa gusto ng mama mo kasi mahal din kita. Sagot ko. Hindi ako naniniwala. Malungkot at halos pabulong na sabi ni Romuald sa akin. Sa kabila ba ng pagmamahal ko sa iyo pag-iisipan mo lang ako ng ganito? Seryosong tanong ko sa kanya. Sa totoo lang, papadudot na sasaktan ako ng mga oras na yon. Alam nating lahat na hindi mamahalin ang isang normal na babae ang isang katulad ko na may kapansanan. Meth, kung gusto mong makipag-iwalay na sa akin, bahala ka. Walang kaso yun sa akin, ha? Patuloy pa rin sa pagsasolve ng puzzle si Romuald. Pero alam kong naiiyak na siya ng mga oras na yon. Sa pagkakataong ito ay lumapit na ako at niyakap ko na ang aking boyfriend. Romuald, mahal kita. At handa kong patunayan yun sa'yo. Hindi kita hihiwalayan. Walang pumipilit sa akin na mahalin ka. Ako mismo ang may gusto nito at masaya ako sa ginagawa ko. Naiiyak na sabi ko. Hindi nagtagal ay umiyak na si Romuald habang nakayakap sa akin. Meth, narinig ko ang usapan ni na mama at ng doktor. Baka 2 linggo na lang daw akong mabubuhay. Kwento sa akin ng aking boyfriend. Huwag kang panghinaan ng loob, ang sabi ko. Sinusubukan kong palakasin ulit ang kanyang loob. Ahaba pa ang buhay mo, magtiwala lang tayo sa Diyos. Ayokong mamatay. Natatakot ako. Sa pagkakataong ito ay humagulhol na siya. Agad ko naman siyang hinagod. Pero that time, papadudot ay kinakabahan na rin ako. Pinanghihinaan na ng loob kaya pagkatapos noon ay agad akong tumungo sa chapel malapit sa ospital. At doon ay nagdasal ng taimtim. Iniling ko na sana ipahabain pa ng Diyos ang pagsasama naming dalawa ni Romuald. Lumipas pa ang mga araw at patuloy sa paglala ang sakit ni Romuald at halos manlumo ako.
sa tuwing nasasaksihan ko ang pagsigaw niya ng dahil sa sobrang kirot. Awang-awa ako, Papa Dudut, parang tinutusok ng kutsilyo ang aking puso sa tuwing nakikita ko si Rowald na okay. nakaratay Great, thanks. sa kanyang kama. Alas wala ng pag-asang gumaling. Dahil dito ay hinanda ko na ang aking sarili sa posibleng mangyari. Samantala isang araw ay masaya kaming nanood ng isang romantic movie sa aking laptop, tapos ang eksena noon ay kinakasal na ang bidang babae at lalaki. Napansin ni Rowald na kilig ako, kaya nagsalita siya sa akin. Wish ko na Okay, so sana'y he may kasal won't be tayong dalawa here. bago ako mamatay. That. Nahinto ako sa panonood at napabaling sa aking boyfriend. Wish ko lang naman yun. Okay lang sa akin kahit na hindi mangyari yun. Itinabi ko ang laptop na hawak at sa halip ay hinawakan ko ang kanang kamay ni Rowald. Walang problema sa akin. Handa akong tuparin ang wish mo. At yun nga, Papa Dudut, pagkatapos noon ay sinabi ko sa nanay ni Rowald ang aming plano at agad naman siyang pumayag. Kahit simpleng kasalan lang ay okay na sa amin ni Rowald. Agad na kinontak ni Aling Nene ang kilala niyang pare na magkakasal sa amin ng anak niya. Ako naman ay naghanda sa dadamitin namin. Bumili ako ng simpleng white gown para maging wedding dress at white barong naman kay Rowald. Tinawagan ko rin ang mga close friends namin ni Rowald para maging sponsors at witnesses sa kasal. At dahil sa hindi nakakalabas ng ospital ang aking boyfriend, ay napagdesisyon na naming doon na lang din mismo ganapin ang kasal. At dumating rin ang araw na pinakahihintay namin ni Rowald. Ang araw mismo ng kasal. Bagamat sa loob ng ospital yon ginanap, dahil naka-life support na si Rowald ay naging masaya pa rin kami ng aking fiancé. I've called you my boyfriend, my partner, my significant other and my fiancé. Now I vow to love you forever as I get to call you my husband. I standing here in front of you and the people that we both love so dearly promise to always love you. Hear that I will always love you. To me, your love is like water. It is shapeless and it is formless, but it is also peaceful, yet so strong. You cannot live without water, and I cannot live without you. You, my darling, are my heart. I promise to support you through thick and thin. I cannot wait to walk back down that aisle so that I can start the rest of my life with you by my side. Ito ang naging wedding vow kay Rowald. Papa Dudut, halos maiyak ako habang binabanggit ko yan sa kanya. Pero pagkatapos noon ay nakita ko ang kislap sa mga mata ni Rowald kahit na nanghihina na ang buo niyang katawan. Hindi nagtagal ang aking fiancé naman ang nagbigkas ng kanyang wedding vow. Dahil mahina ang kanyang memorya, para magkabisado ay binasa na lamang niya ang mga yon sa ibinigay na papel sa kanya ng pare. From this day on, I choose you, my beloved Meth, to be my dearest wife, to live with you and laugh with you, to stand by your side and sleep in your arms, to be joy to your heart and food for your soul, to bring out the best in you always, and for you to be the most that I can. I promise to laugh with you in good times, to struggle and support you in the bad times, to offer you solace when you are downhearted, to wipe away your tears with my hands and my love, to share with you all my riches and honors, to play with you as much as I can until we grow old, and still loving each other sweetly and gladly until our lives shall come to an end. Meth, from the moment I first saw you, I knew you were the one with whom I wanted to share my life. Your beauty, heart, and mind inspire me to be the best person I can be. I promise to love you for eternity, respecting you, honoring you, being faithful to you, and sharing my life with you. This is my solemn vow. Bagamat mabagal at nautal na, ay naitawid pa rin ni Rowald ang kanyang wedding vow.
Naiyak ako ng sobra, Papa Dudut, dahil sa kabila ng kanyang kapansanan ay minahal niya ako ng lubos. Hindi ako nagkamali ng desisyon na pakasalan ng isang special person, my special husband. Hindi nagtagal, natapos ang seremonya ng kasal. Lahat kami masaya dahil sa wakas ay legal na kami mag-asawa ni Rowald. Pero nang oras ding yon ay biglang nanghina at bumagsak ang kalusugan ng aking asawa. Lahat kami ay nataranta, ang aking biyanan ay agad na tumawag ng doktor para iligtas si Rowald. Rowald, nakikiusap ako sa iyo, lumaban ka. Gawin mo ito para sa asawa mo. Naiiyak kong sabi sa kanya. Mahigpit ang pagkakahawak ko noon sa kanyang kanang kamay. Please, wag mo naman akong iwanan. Mahal ko, salamat ha. Maraming salamat at minahal at tinanggap mo ako bilang asawa. Alam mo ba, Meth? Ito na siguro ang pinakamasayang araw sa buhay ko. At nagpapasalamat ako kasi naranasan ko ito bago ako mamatay. Pwede na ako mamatay ngayon. Mahina at halos pabulong na wika ng aking asawa. Huwag ka namang magsalita ng ganyan, Rowald. Hindi ka mamamatay. Hysterical na ako ng mga oras na yon. Huwag kang mag-alala. Kung sakaling mamatay man ako ngayon, hindi pa rin kita iiwan. Kahit na nasa kabilang buhay pa ako ay babantayan at ipagdarasal pa rin kita, Meth. Katawan ko lang naman ang namatay. Pero ang pagmamahal ko sa iyo ay mananatili yon habang buhay. Pagkatapos ng sinabi niyo ni Rowald ay sinagawa na ng pari ang last rites para sa aking asawa. Wala akong ginawa noon kundi ang humagulhol at nagmakaawa sa Diyos na wag muna niyang kunin ang asawa ko. Nang matapos ang last rites ay unti-unti nang ipinikit ni Rowald ang kanyang mga mata para magpahinga na ng payapa sa piling ng Diyos. Papadudot nang mamatay ang asawa kong si Rowald noong September 2, 2013 ay wala akong ginawa kundi ang umiyak ng umiyak. Para na bang katapusan ng mundo sa akin. Nawala kasi ang isang taong parte ng aking buhay. Pero wala akong magawa noon dahil yon ang kagustuhan ng Diyos. Nang mabiyuda ako ay bumalik ako sa probinsya namin at doon ako nagpalipas ng taon para makapag-move on. Perfect. Sa ngayon ay may pangalawa na akong asawa. At kinasal kami noong August 2015. Pero mas pinili kong i-share sa inyo ang love story namin ni Rowald dahil ito ang nagpabago talaga ng aking buhay. Ganun pa man, kahit nakasal na ako sa iba ay hindi ko pa rin nakakalimutan ang una kong asawang si Rowald. Kahit na kaunting panahon lamang ang pinagsamahan namin, ay masasabi kong marami akong natutunan sa kanya at maraming memories kaming pinagsamahan. At nagpapasalamat talaga ako sa Diyos at naging parte siya ng buhay ko. Papadudot, hanggang dito na lamang po ang kwento ko. Sana'y mabasa po ninyo at mapiling itampok sa inyong programa sa YouTube o maging sa Spotify. Maraming salamat and more power sa inyo. Lubos na nagpapasalamat, Meth. Maraming salamat sa iyo, Meth, sa pagbabahagi mo ng totoong kwento ng pag-ibig. Mga kaibigan, totoo na mahiwaga po ang pag-ibig. Wala talaga itong pinipiling edad, kasarian, normal ka man o may kapansanan. At kahanga-hanga si Meth dahil kahit na may isang person with special needs, si Rowald ay minahal niya ito ng tapat. Ganon din si Rowald, siya ang naging simbolo ng katatagan. Hindi siya sumuko sa laban alang-alang sa pagmamahal niya kay Meth. Nakakalungkot mang malaman na hindi natin kapiling ngayon si Rowald ay alam naman nating lahat na masaya na si Rowald sa piling ng ating lumikha at sigurado tayo na sa kanyang kinakalagyan sa ngayon ay pantay-pantay ang lahat, walang may sakit o may kapansanan. Samantala, masaya na rin tayo kahit papaano dahil masaya na rin si Meth sa kanyang buhay ngayon. Kapiling ang kanyang ikalawang asawa. Mga kaibigan, naway maging inspirasyon sa atin ang naging love story ni Meth at Rowald. Love knows no disability. Hanapin po ang Kaistorya Horror YouTube channel at mag-subscribe. Ganon din ang Gian Giano Vlogs. Maraming salamat po sa mga loyal naming mga subscribers.